Sobrang natutuwa ako na ngayong taon, ang Women's Month battle cry ng ating bansa ay kumikilala sa kahalagahan ng mga babaylan. Ang tawag sa mga community and spiritual leaders nung unang panahon. At kadalasan, sila ay mga kababaihan. Lead like the Babaylans, Filipinas. Yan ang sigaw ng ating tema. At ito'y paalala rin sa ating lahat na tayong kababaihan ay matagal nang may karapatan at kakayahang mamuno. Bago pa dumating ang Kastila, mga Amerikano, mga Hapon, mayroon ng mga Pilipina na nagpamalas ng galing, talento at husay. Pero sa pagdaan ng mga panahon, may mga ideya at paniniwala na pilit tinutulak pabalik ang mga babae. But generations of Filipinas who came before us did not give up. They fought for our right to learn, to speak, to participate, to dream. Nandito tayo ngayon, nagtitipon-tipon, dahil sa mga ninuno nating hindi pumayag na basta-basta patahimikin at maliitin ang kababaihan. And ibilang na rin po natin ang mga hindi pumapayag dyan, ang ating mga kapwa-leader kababaihan sa Philippine National Police. Lagi kong kailangang kilalanin dahil ang late husband ko rin, si Frank Barakel, ay nagsilbi sa PNP. So mabuhay sa mga babae sa PNP at hari na mabalang araw magkaroon tayo ng Chief PNP na kapwa babae din natin. People and circumstances have tried and still try to test our resolve. Dear sisters, I too have been pushed to my limits by life, by politics, by grief, by history. 2 beses akong natalo, but I refuse to stay down. 2 beses rin akong nanalo sa Senado, and every earlier loss had only made the return more meaningful. Sa bawat pagkatalo at bawat pagbabalik, it became clearer to me that the fight for women is not for the faint of heart. It is for those who know how to rise, to endure, and to keep moving forward. Alam ko rin po ito bilang isang ina. As a woman who had no choice but to carry on when my late husband Frank was taken from us too soon. Sa mga hindi pa po nakakaalam, solo mom po ako ng 4 na anak mula pa noong 2005. And like so many women before me, natutunan kong bumangon even when it was hard. Because there were people depending on me, a family to hold together, and battles too important to walk away from. I know this too as a woman who chooses to fight for democracy. Alam ninyong kahit wala pa po ako sa politika, pinili po nating tumayo at magsalita laban sa mga diktador, sa mga mamamatay tao, sa mga tao at sistemang nang aapi sa ating mga kababayan. Naging posible ang pagbangon ko, hindi lang dahil sa sarili kong pagsusumikap, kundi dahil sa napakaraming babaeng naging sandigan ko sa napakaraming laban. Ngayong kinakaharap ng ating bansa ang isa na namang
krisis sa ekonomiya. Sana ay mag-step up tayo. Hindi lang para sa ating mga sarili, ni sa ating mga pamilya lamang, kundi para sa mga kapwa nating babae na maaring mas matindi pa ang pinapasan. Ang mga solo moms, mga domestic workers, mga OFW, mga tindera, mga online seller, small business owners, mga lola, at napakarami pang iba. Sa Senado, makakaasa po kayo na mananatiling buhay ang mga batas na ipinanalo na natin para sa mga kababaihan at sa ating mga pamilya. Para sa mga bagong nanay, inilaban natin ang Expanded Maternity Leave Law na nagdagdag ng paid maternity leaves mula 60 days ay naging 105 days na. Para sa mga solo moms, inilaban natin ang Expanded Solo Parents Welfare Law. Nagbibigay ng benepisyo at suporta sa mga qualified solo parents mula sa diskwento sa gamot, sa abot kayang pabahay, sa education scholarships, at marami pang iba. At para sa bawat babaeng inabuso at binabastos, inilaban natin ang Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law para maparusahan ang sinumang nanghaharas sa mga espasyong ating ginagalawan, sa pampublikong lugar, sa eskwelahan, sa trabaho, o kahit sa internet. Ngayong wala pa rin kasiguraduhan ang sitwasyon sa Middle East, patuloy din po ang aking panawagan na pagbigyan na ng Malacanang ang 52.8 billion pesos supplemental budget para sa transport sector, sa mga tsuper at operator, pati ng mga tricycle dito sa Cabanatuan, para sa mga magsasaka at mangingisda, pati dito sa rice granary ng Pilipinas, at para sa mga OFWs na pauwi ng bansa. Mga kababayan, mga kaibigan, kung may pagkakataon tayong mamuno o maging leader, gamitin natin ito para akayin ang mga nadadapa o nahuhuli. Tandaan natin, hindi tayo nagsisimula sa wala. We come from a long line of women who led, who healed, who held communities together. We are their continuation. So let's not waste it. Lead well, lead boldly, lead like the Babaylans, Pilipinas. Mabuhay po!